Magandang araw sa lahat. Ang aking tatalakayin ngayon ay ang kalakalang panlabas. Ano nga ba ang kalakalang panlabas? Kalakalang panlabas. Ayon kay Oxford Dictionary of Economics, ang kalakalang panlabas ay tumutukoy sa pagpapalitan ng produkto at serbisyo ng mga bansa. Kagaya na lang dito, sagana tayo sa mga gulay at prutas, ngunit salata naman tayo ng petrolyo at langis. Ang pag-eral ng sistemang kalakalang panlabas ay hindi bago. Kung ating babalikan ang kasaysayan, bago pa man dumating ang Espanyol, ang sinaunang mga Pilipino ay nakikipagpalitan ng kalakal sa ilalim ng sistemang barter sa mga Arabo, Chino, Hapones, Indian at iba pang dayuhan. Ano nga ba ang barter? Ang barter ang batayan ng pagpapalitan ng kalakal o produkto ay nakabatay ayon sa kung ano ang pangangailangan at kagustuhan ng isang bansa. Dito naman nagaganap ang export and import. Export ay tumutukoy sa pagluluwas ng mga produkto o serbisyo sa pandaigdigang pamilihan. Samantalang ang import ay tumutukoy sa pagpasok sa lokal na pamilihan ng mga produkto o serbisyo mula sa ibang bansa. Absolute advantage tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan mas makakatipid at mas epektibo ang pagproduce ng isang tiyak na produkto o serbisyo kaysa sa iba kahit kapag inanda ang oportunidad ng mga gastusin. Pareho silang mga gawa at gumagawa sila ng mga bangko. Si Harry ay sa isang araw ay nakakagawa siya ng 2 bangko at si Lloyd naman ay isa lang. Dito natin nalalaman na si Harry pala ay mas may malaking absolute advantage kaysa kay Lloyd. Comparative advantage tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan mas mababawasan ang oportunidad na gastusin ng pagpuproduce ng isang tiyak na produkto o serbisyo kaysa sa iba kahit hindi ito nagiging mas epektibo sa pagproduce ng nasabing produkto o serbisyo. Sa isang lamesa, ang ginamit ni Harry ay 3 birdhouses at ang isa namang birdhouses ay nagkakalaga ng 3/4 of table. Kay Lloyd naman ay 2 birdhouses at ang isang birdhouses ay nagkakalaga ng 1/2 of table. Ang Balance of Payment o BOP ang nagsisilbing sukatan ng mga pandaigdigang gawaing pang-ekonomiya ng isang bansa o ito ay isang summary statement tungkol sa transaksyon ng isang bansa sa lahat ng iba pang mga bansa sa loob ng isang tiyak na panahon. Balance of Trade o BOT tumutukoy sa kalagayan ng kabayaran sa pagluluwas o export at kabayaran sa pag-aangkat o import. Mayroong trade deficit kung mas mataas ang import sa export, samantalang trade surplus naman kung mas mataas ang export sa import. Philippine Trade Performance. Noong 2013 at 2014, ang performance ng kalakalan ng Pilipinas ay maaaring i-describe bilang positibo. Sa mga taong iyon, nakita ang pagtaas ng halaga ng mga eksportasyon at impormasyon na nagresulta ng pagpalakas ng ekonomiya ng bansa. Subalit mayroon ding ilang hamon tulad ng pagbabago sa pandaigdigang merkado at mga isyu sa loob ng bansa. World Trade Organization or WTO. Ito ay kinikilala bilang samahang namamahala sa pandaigdigang patakaran ng sistema ng kalakalan o global trading system sa pagitan ng kaisipang estado o member states. Audio Jungle. Asia Pacific Economic Cooperation or APEC.
Ito ay isang samahang may layuning isulong ang kaunlarang pang-ekonomiya at katiwasayan sa rehiyong Asia-Pacific, kaugnay na rin sa pagpapalakas sa mga bansa at pamayanan nito. Ito naman ang kanyang mga kasapi. That line the Pacific Ocean, who are working towards a common goal of bringing growth and prosperity to the Asia-Pacific region. APEC members participate in the forum as economies. This emphasizes the forum's focus on matters of trade and economic cooperation. Under these conditions, 3 pillars ayon sa aklat na economics, konsepto at aplikasyon. Una, liberalisasyon ng pagkikipagkalakalan at pamumuhunan. Nakafocus sa pagpapalawak ng pambansang pamilyan upang mahikayat at magkaroon ng karagdagang pamumuhunan at negosyo mula sa kasaping bansa. Pangalawa, pagpapabilis at pagpapadali ng pagnenegosyo. Ito ay nagpapabilis at nagiging espesyente ang bawat gawaing kaunlaran. Pangatlo, pagtutulungan pang-ekonomiya at teknikal. Layunin maglunsad ng mga pagsasanay upang malinang, mapahusay at mapalawig ang kaalamang teknikal ng lahat ng kasaping bansa. Magandang araw po mga kaibigan. Ngayon naman po ay tatalakayin natin ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ano nga ba ang Association of Southeast Asian Nations? Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay isang regional intergovernmental organization na binubuo ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya. Layunin nito ang pagpapalakas ng kooperasyon at pag-unlad sa rehiyon sa pamamagitan ng pagsulong ng politikal, ekonomiko at sosyo-kultural na ugnayan. Kailan ba nagsimula ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN? Ito ay itinatag noong August 8, 1967 sa ilalim ng Bangkok Declaration ng 5 bansa. Ito ay ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Paano ba nakakatulong ang Associations of Southeast Asian Nations sa atin? Una, pagpapalakas ng ekonomiya. Sa pagkakaroon ng ASEAN Economic Community or AEC ay nagbibigay ng mas malawak na oportunidad sa merkado para sa mga negosyo at mamumuhunan sa rehiyon. Pangalawa naman ay ang pagpapalakas ng kooperasyon. Sa pamamagitan ng regular na pagpupulong at pagkikipagtulungan, nagkakaroon tayo ng mas malalim na ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN, lalo na sa mga usapin ng seguridad, ekonomiya at socio-cultural development. Ang pangatlo naman ay ang pagpapalakas ng kapayapaan at seguridad. Ang ASEAN ay naglalayong mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga ugnayan sa pagitan ng mga kasaping bansa. At ang pang-apat naman ay ang pagtutulungan sa socio-cultural na aspeto. Ang pagkakaroon ng ASEAN ay nagbibigay daan sa pagpapalitan ng kultura, tradisyon at kaalaman sa pagitan ng mga kasapi nitong bansa na nagpapalakas sa pagkakaisa at pagpapahalaga sa bawat isa. Mga 10 bansa sa ASEAN. Ito ay ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand at Vietnam. Ito naman ang video na halimbawa sa ASEAN. At yun lang po lahat ang ating tatalakayin sa video na ito. Maraming salamat po sa panonood.